Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Nagpunta si Miguel sa kanyang silid at dumiretso sa beranda. Kinuha niya ang bote ng alak at sinalin sa kanyang baso. Nakatingin sa malayo at nag-iisip kung bakit siya nagkakaganon nang dahil lang sa isang katulong. Sabay taas ng baso at nilagok ang alak na hawak nito. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil kahit nasa opisina siya ay iniisip pa rin niya ang katulong. Katulong lang yon, Miguel, sigaw ng utak niya. Sunod-sunod na tungga ang ginawa niya nang mag-ring ang telepono. Hello, Mom. Hello, my son. How are you? I am doing good. What is it, Mom? Well, your dad and I are having a dinner in our house tonight. We have important visitors that we want to meet. Please come, sweetheart. I don't know, Mom. Maybe I can try. Please, honey. We want you here tonight. This dinner is very important. Okay, Mom. I'll see you. Wonderful, son. I will see you tonight at 6 p.m. then. At pinatay niya agad ang kanyang cellphone. Sino naman kaya ang importanteng bisita ng parents niya? Napailing na lamang siya. Tumingin siya sa orasan at nang makitang mag-aalas 5:30 na, ay agad itong napabaligwas, agad na nagtungo sa banyo upang mag-ready na. 5 minutes late siyang nakarating sa bahay ng parents niya. Oh well, at least dumating siya kesa naman hindi. Pagpasok pa lamang niya sa loob ng kanilang bahay ay naririnig na niya ang masasayang pag-uusap ng magulang niya at ng kanilang bisita. Nakarating siya sa maluwang na salas at nakangiti siyang sinalubong ng kanyang ina. Come here, sweetheart. I want you to meet our special visitor. Aya ng kanyang ina. This is Mr. and Mrs. Buenaventura, the owner of KBG Company, and their one and only daughter, Patricia Buenaventura. Please meet my son, Miguel Montenegro. Mahabang litanya ng kanyang ina. Ngumiti siya at nakipagkamay bago umupo sa pang-isahang sofa. Nag-aya na ang kanyang ina sa hapagkainan upang sabay-sabay na silang maghapunan. Habang kumakain ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa business. Maya-maya ay kinuha ng kanyang ina ang kanyang atensyon. By the way, son, kaya ka namin gustong makausap ng ama mo ay may importante kaming sasabihin sa'yo. Saad ng kanyang ina. Napaangat siya ng ulo at sinalubong ng tingin ang nakangiting ina. What is it, Mom? Tanong niya na medyo nalilito. You know, son, you're already 27 years old. And I think naman na nasa edad ka na at nagsasawa ka na rin sa pagiging binata mo. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi ng kanyang ina. Mukhang hindi niya nagugustuhan ang tinatakbo ng utak niya. What do you mean, Mom? Tanong niya habang titig na titig sa kausap. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ng kanyang ama na tila ba doon kumukuha ng lakas ng loob bago magsalita. Napagkasundoan na kasi namin ng mga magulang ni Patricia na ipakasal kayo ngayong taon na ito. Saad ng kanyang ina na nakangiti na nakatingin sa kanyang ama. What? Are you kidding me? Sigaw niya sa kanyang ina at napasinghap silang lahat sa kanyang harapan. No offense, Mr. and Mrs. Buenaventura. Your daughter is beautiful but I will not going to marry her. No way. At bigla siyang tumayo pagkasabi ng gusto niyang sabihin. Son, get back here. Sigaw ng kanyang ama. Hindi niya ito pinansin at dire-diretso siyang lumakad. Miguel, I said get back here now. At lumakad siya pabalik papunta sa kanyang ama. What is it, Dad? Malamig niyang tanong. Sit down and let's talk. No, Dad, I won't marry her. You know me. I don't care if I lose everything, as long as I have my freedom to choose who I wanna be with for the rest of my life. Mahinahong sabi niya. Just try to be a friend with her. Para habang getting to know each other kayo, ay makikilala nyo ang isa't isa at baka sakaling sa pagkakataong yon ay merong uusbong na damdamin. Magsimula kayo bilang magkaibigan at kung talagang walang pag-ibig na mararamdaman ay hahayaan ko kayong gawin kung ano ang gusto nyo. Paliwanag ng kanyang ama. Sumang-ayon naman ang mga magulang ni Patricia habang ang kanyang ina ay hindi maipinta ang mukha. Napapailing na lamang ito sa kanya.
Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang babae na hindi tinitibok ng aking puso. Bulong niya sa sarili. Maayos na natapos ang kanilang hapunan at nauna nang umalis si Miguel pagkatapos nilang magpalitan ng numero ni Patricia. Nasasabik na itong makabalik sa mansyon. Napatingin siya sa orasan. Nang makita niya na 10 o'clock na at sa palagay niya ay tulog na si Ramona, ay napahampas siya sa manibela at humarurot na pauwi ng mansyon. Mabilis siyang nakauwi at dali-daling pumasok sa loob. Nakiramdam siya kung may gising pa. Laking tuwa niya nang may marinig na kaluskos sa kusina. Laking dismaya niya na makitang si Myrna lamang pala ang nasa kusina. "Magandang gabi po, sir. Gusto niyo po bang kumain?" Bati ni Myrna. "Tapos na ako. Nasaan si Manang?" Sagot niya. "Natutulog na po si Manang, sir. Mag-aalas 11 na po kasi." Tumango-tango lamang siya at mabilis siyang tumalikod at umakyat sa kanyang silid. Pagpasok niya ng kanyang silid ay dumiretso agad siya sa kanyang bathroom upang makapaligo at makapagpahinga. Maaga siyang gigising kinabukasan dahil maaga ang meeting niya. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis agad siya ng pantulog at nahiga sa kanyang kama. Hindi nawawala sa kanyang isipan ang imahe ni Ramona. Pabaling-baling siya sa kanyang higaan. Kailangan na niyang matulog subalit hindi siya mawala sa kanyang isipan. Sinilip niya ang orasan na nakapatong sa kanyang side table. 1 AM na pero gising na gising pa rin siya. Tumayo siya at lumabas sa kanyang silid upang kumuha ng maiinom sa kusina. Habang papalapit siya ay natigilin siya sa isang bulto ng isang babae na nakasuot lamang na manipis na pantulog at bakat na bakat ang hubog ng katawan. "Hindi ako pwedeng magkamali. Si Ramona ang nakita ko na nasa kusina." Bulong niya sa sarili. Saglit lamang siyang natigilan at agad ay nahimasmasan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kusina at tumayo sa likuran nito habang umiinom ng gatas. Binaba nito ang kanyang hawak na baso at napaharap sa kanya at sa sobrang gulat ay napatili siya habang hawak ang kanyang kaliwang dibdib at ang isang kamay naman ay nakatakip sa kanyang bibig. Natawa siya ng mahina. "Did I scare you?" "I'm sorry, I didn't mean to." Saad niya. Nawi niya ang kanyang buhok. "Okay lang po, sir, nagulat lang po ako, hindi ko po kasi inaasahan na may gising pa sa oras na ito. Pasensya na po." Litanya niya sa kanyang amo. Hindi makakilo si Miguel at titig na titig sa manipis niyang damit. Wala siyang suot na bra kaya't bakat na bakat ang malulusog niyang dibdib. Napansin ni Ramona kung saan ito nakatingin kaya napasigaw siya ng mahina at niyakap ang sarili sabay talikod sa kanya. "Pasensya na po kayo, sir. Babalik na po ako sa aking silid." Saad niya at nagsimula na siyang lumakad palayo. Natauhan siya at hinawakan ito sa pulsuhan upang pigilan. "Bitawan niyo po ako," nauutal niyang sabi. Subalit mas lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. "Sir, nasasaktan po ako." Pinilit niyang inalis ang pagkakahawak sa kanya. Hinila siya nito palapit sa kanyang katawan. Nabigla siya nang idikit nito ang kanyang katawan sa dibdib niya. Napasinghap siya at nagpipilit na makawala sa pagkakayakap ng kanyang amo. Unti-unti niyang idinikit ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga. Hinawakan niya ang batok nito at siniil ng halik. Kinagat niya ng bahagya ang ibaba niyang labi upang bumukas ito. Ginalugad niya ang kaloob-looban ng kanyang bibig habang nagpupumigla siya sa pagkakayakap niya. Maya-maya pa ay ungol na ang kanyang naririnig. Gumaganti na rin siya sa kanyang mga halik. Binuhat niya ito habang magkadikit ang kanilang mga labi at iniupo sa lamesa. Bumaba ang kanyang halik sa lieg at nagpaubaya naman siya. Nagsimula ng gumapang ang kanyang kamay sa katawan ng dalaga. Hindi ito tumutol, hinayaan na lang niya. Ang pakiramdam niya ay nililipad siya sa ulap sa ligaya na tinatamasa. Maya-maya pa ay naramdaman nito ang panginginig ng kanyang mga tuhod at pagkawala ng malakas na ungol. Nang hihina siyang napayakap sa katawan ng kanyang amo at itinayo siya nito at niayos ang kanyang damit at malumanay na hinalikan sa kanyang noo. "Masaya ako at napaligaya kita ngayong gabi," saad ng kanyang amo at hinalikan siyang muli nito sa noo. Hindi siya makatingin ng diretsyo at ramdam niya ang pagkahiya nito sa kanya. "I won't take you, Ramona, unless you are willing to give it to me," ngiti niyang sabi.
Sir, mauna na po ako. Kailangan ko na pong matulog na maaga. Nauutal niya sabi. Bago siya nito binitawan ay bumulong muna ito sa kanya. Good night, sweetheart. At nginitian niya ito. Pagkabitaw na pagkabitaw ay dali-dali siyang tumakbo sa kanyang silid. Hindi niya alam ang nangyari at hinayaan na lamang niya si Sir Miguel na gawin iyon sa kanya. Sobrang kabog ng kanyang dibdib, halos hindi na siya makahinga. Lumipas pa ang mga araw at umiiwas siya na makita ang kanyang amo. Dahil natatakot siya na ipagkanulo siya ng kanyang katawan at tuluyan ng bumigay sa kanya kaya't hanggat maaari ay iiwas na siya. Araw ng linggo at maaga pa lang ay umalis na siya sa mansyon upang makapagliwaliw at makaiwas na rin sa kanyang amo. Nagpunta siya sa park upang mamasyal at makapaglakad-lakad nang biglang may baritonong boses na nagsalita sa kanyang likuran. Hi miss, ikaw yung babaeng nakita ko sa bahay ni Miguel, di ba? Nagulat siya at napatigil bigla. Sir JB, kayo po pala. Nagulat ito nang banggitin niya ang kanyang pangalan. That's so unfair. Kilala mo ako pero hindi ko alam kung anong pangalan mo. Tampong litanya niya. Ngumiti siya at nagpakilala sabay lahat ng kanyang kamay. Ako nga po pala si Ramona. Bungisgis niya sabi. Opo, ako nga po yung nakita nyo sa bahay ni Sir Miguel. Ako po yung bago niyang katulong. Habol niya sabi. Katulong? Sa ganda mong yan, katulong ka ni Miguel? My God, wala sa itsura mo ang maging katulong. Mukha kang isang prinsesa. Pambobola niya. Bolero ka pala sir. Nahihiya niyang saad. Hindi pambobola yan, totoong napakaganda mo. Sabay kamot sa kanyang batok. Ano nga pala ang ginagawa mo dito sa park na mag-isa? Wala ka bang kasama? Tanong niya habang palingalinga sa paligid. Day off ko po ngayon sir kaya naisipan kong mamasyal dito. Kayo po, ano po ang ginagawa nyo dito? Saad niya. Pwede bang JB na lang itawag mo sa akin? Wag nang sir, masyadong formal eh. Halos hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Natatawang sabi niya. Okay JB, kung yan ang gusto mo. Saan ka ngayon pupunta after mo magsawa dito sa park? Tanong niya. Wala, baka umuwi na lang ako at magpahinga. Sagot niya. Kung gusto mo, samahan na lang kitang bumalik sa mansyon. Total, doon din naman ako pupunta para makita ang aking kaibigan. Okay, sige, kung hindi ako nakakaabala sa'yo. Hindi ka magiging abala sa akin, Ramona. I'm so happy na nagkakilala tayo. Ngiting sambit niya. Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating na kami sa mansyon ng aking amo. Pagpasok ng sasakyan ni JB sa loob ng bakuran ay agad-agad siyang bumaba ng sasakyan upang ipagbukas ako ng pinto. I'm so happy to spend time with you, Ramona. Sana maulit muli ito. Bulong ni JB habang naglalakad sila papalapit sa pinto ng mansyon. JB, isang malakas at nakakagulat na boses ang nagpatigil sa dalawa. Bro, what's up? Hindi mo ba ako imbitahin pumasok sa loob ng bahay mo? Nakangiting wika ni JB. Saan kayo galing at bakit magkasama kayo? Galit na tanong ni Miguel. Habang ang mga mata nito ay masamang nakatitig sa dalaga. Ramona, pumasok ka na sa loob at marami ka pang gagawin. Asik na kanyang amo. Sir, day off ko po ngayon. Saad niya. Pasok. Sigaw niya habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Sa sobrang takot niya ay nagtatakbo siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Pare, anong problema mo? Tanong ni JB habang masama ang tingin kay Miguel. Bro, it's late. It's time for you to go home. Sabay talikod ni Miguel at isinara ang pintuan ng mansyon. Ano ang gagawin ni Miguel kay Ramona ngayong nalaman niya na nakipagkita ito kay JB? Aminin na kaya niya ang nararamdaman nito sa dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!